of us, kapag yan po yung ginagawa natin, Lord, Lord, pero hindi po natin sinusunod ang kanyang sinasabi, we are just like the Pharisees. We can be called hypocrites. Napakasakit. And, ngayon po, meron po akong medyo i-reveal. Sorry sa mga kabataan ulit, kayo ulit yan. Pero, meron tayong terminologies ngayon, usong-uso, and i-orient ko ang mga magulang dito. Meron po kasing term ngayon, ang sabi po dyan, situationship. Narinig niyo na po yun? Situationship. Ayan. Usong-uso po yan sa mga Gen Z. Kasi sa millennials, MU lang mutual understanding. Ayan. So, pero yung situationship po parang medyo mas malala. Bakit? Siyempre, tinanong ko si AI kung anong meaning ng situationship. Hindi ko yan alam. So, yun daw pong situationship, ang ibig daw pong sabihin nun, it's romantic intimacy, minsan sexual pa, nakakalungkot, Intimacy, in general, without labels, no commitments. Yan. Hindi kayo committed sa isa't isa, pero minsan nag-I love you-han na kayo. Ganyan. Magkausap kayo lagi, updated kayo sa buhay-buhay ng bawat isa. Yan, situationship. No exclusivity. Hindi ka exclusive sa kanya. No boundaries. No plans for the future. Yan. Magmi-meet lang kayo, mag-uusap spontaneously or kung kailan po convenient. Ayan. Yan po yung mga uso ngayon. At kung ang anak niyo po ay tinatanong niyo, meron ka na bang girlfriend? Meron ka na bang boyfriend? Tapos humihindi po. Subukan niyo po itanong, meron ka na bang ka-situationship? Tingnan po natin kung aamin o hindi. Pero yan po yung trending ngayon. Walang label. And gusto po yan ng mga kabataan. Ginagawa po nila yan. Minsan, dyan po sila nagsisettle. Kasi napupunan kung ano man yung hinahanap nila sa kanilang mga puso. Pero, wala nga label. So, walang strings attached. At alam niyo po, yung mga, lalo na po siguro sa, hindi ko po alam, pero siguro parehas lang siya. Sa both sides, kapag nandun talaga yung na-fall ka na, nandun talaga yung puso mo, na na-attach na dito sa isang tao, naging intimate ka na sa taong ito, it can cause confusion. Kasi bawal ka magtanong ng, ano nga ba tayo? Di ba? Bawal ka magtanong nun, hindi nga kayo exclusive sa isa't isa. Pero, nasistress ka. It can cause emotional stress. So, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Bakit ko binubunyag ang mga kabataan ngayon? Dahil, minsan, mga kapatid, ganyan po ang ginagawa natin sa ating Panginoon. Sometimes, we treat our relationship with God as situationship. Aray, di ba? Bakit? No labels. Christian ako, yes. Present ako ng Sunday Nandito ako pag may prayer, pag may BS. Pero, hindi alam sa work. Hindi alam sa classroom. Sinong pwede mag-pray? Ayoko nga. Walang label. No exclusivity. I say yes to Jesus. Yes. Inakanta pa natin, yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Pero pagdating at nandun ka na sa environment mo, sa work, sa classroom, sa business, mag-yes ka din sa world. No exclusivity. No commitment. Kapatid, pwede ka bang matap na maglingkod dito? Pwede ka bang mag-usher? Pwede ka bang ganito, ganyan, tumugtog? Pwede ka bang magturo? Naku, teka, ayoko pa mag-commit, hindi pa ako ready. No commitments. No boundaries. Christian ako, pero gagawin ko kung ano yung gusto ko. Kung ano yung magpapasaya sa akin. Kung ano yung uso. Kung ano yung sayaw na napapanood lagi ngayon. Kung ano yung kanta na kinakanta ngayon. Yun yung gagawin ko. Pero Christian ako. Convenient naman sa akin. No labels. No exclusivity. No commitments, no boundaries.
spontaneously, and whenever convenient. Hindi natin alam, kapatid, yung relationship pala natin, situationship na lang sa ating Panginoong Diyos. At kung yung situationship sa mundo ay nagre-result ng confusion, emotional stress, nakaka-result din ng spiritual confusion and stress. Ang ginagawa natin ito, situationship. Bakit? Kasi hindi consistent, no? Hindi consistent yung buhay. Marami akong account dito, i-share ko kung ano yung account, kung ano yung gusto ko, kung ano yung nakakatawa, pero meron akong main account. Ayan. Meron akong main account dito, puro Bible verses. Para makita nung head ko na nag-share ako ng Word of God. Pero dun sa kabila, puro ganun ang ginagawa natin. We are inconsistent. We are living a double life. And nakakatakot. Dahil hindi natin alam, mga kapatid, yung ginagawa na pala natin ito na pala yung warning ng Panginoon na sinasabi niya sa Revelations for the lukewarm Christians. Sala sa init, sala sa lamig. At ang sabi doon ng Panginoon, saan ka itatapon? Ako, sa lawa pa rin ng apoy. Nakakatakot, kapatid. So, let us assess kung anong relationship nga ba yung nais natin na i-pursue sa ating Panginoon. God wants our obedient heart. And ito yung ating matututunan. God is delighted in faith and obedience. Sabi nga natin, faith, diba? Ito yung substance of the things unseen. Pero kung titingnan natin yung Hebrews 11:6, ano po ang sabi doon? Faith, without faith, it is impossible to please God. And yung obedience na sinasabi nga kanina, it is our expression of our honor and love sa ating Panginoon. At makikita po yan ng mga magulang, Kasi yung mga magulang talagang they feel loved, they feel honored kapag sinusunod sila yung mga sinasabi nila, kapag sinusunod ito ng kanilang mga anak. So, ganyan din po ang ating Father God. And when it comes to friendship with God, meron po tayong makikilala, very notable po sa Bible. At makita po natin dito sa Isaiah, this is about the promises of a helper sa Israel. Meron diyang isang phrase, Sabi dyan, but you, Israel, my servant Jacob, who I have chosen, you, descendants of Abraham. Pero isiningit pa ang phrase na ito, my friend. Ang friendship na po na ito, at tatalakayin po natin patuloy, that napaka-special siguro for someone na matag sa Bible na friend of God. At yan po yung sinasabi kay Abraham. And yun po yung pag-aaralan natin, his life as a friend of God. So isa-isahin lang po natin ano po ang mga nangyari sa buhay ni Abraham. In Genesis 12, nakita po natin na tinawag po siya ng ating Panginoon. God has called Abraham, sabi niya doon, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Hindi niya pa alam kung saan pupunta. Pero sumunod po si Abraham na nandun yung promise ng Panginoon, I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and curse those who curse you, and all peoples on the earth will be blessed through you. Very great and wide promise. Kasama po tayo dyan. Sabi dyan, all peoples on the earth will be blessed through you. Kasama po tayo doon sa all peoples. At kasama po tayo doon sa pangako na yun ni Abraham. Kaya po siya ay sumunod. And kung titingnan pa po natin yung buhay niya, Genesis 15:6, ano po ang nangyari? Abraham believed the Lord dahil meron pong pangako ang Panginoon sa kanya. At ang pangako ng Panginoon sa kanya, ito lamang. Tingnan mo yung mga bituin sa kalangitan. Bilangin mo. Subukan mong bilangin dahil kung gaano karami yan, sabi ng Panginoon, ganyan din karami ang magiging descendants mo. Mga kapatid, at this time, Abraham is very old.
wala po siyang anak, wala po siyang tagapagmana. Tapos naririnig niya po ang mga katotohanan ito, mga promises na ito sa Lord. Pero ano po ang ginawa niya? He believed God. Pinanghawakan po niya yun sa kanyang puso. And Genesis 17, parang pinapasadahan lang po natin yung buhay po ni Abraham dito. Ano po ang nangyari doon? Nagkaroon ng covenant. God established His covenant with Abraham. At dito po ay in-instruct niya si Abraham na mag-circumcise. So yung circumcision magiging isang tanda ng covenant ng Panginoon kay Abraham. Sinelyuhan na yung pangako na ito ng Panginoon na mangyayari ito. And Abraham obeyed. Abraham believed God. At dito nga, tama ba dito, dito dineclare na hindi na siya si Abram, but si Abraham, ayan. Pinalitan na yung kanyang pangalan because he will be a father of many nations. Meron ng covenant. At tingnan po natin yung Genesis 26, sabi po dyan, because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions. Kung titingnan po natin yung buhay po ni Abraham, talagang nandun po yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. And ano pa po yung next na nangyari sa buhay ni Abraham? Genesis 18. Ito, maganda rin po itong basahin. Kasi dito po, gugunawin ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah. Pero ang alam po natin, yung isang kaanak po ni Lot, di ba, nagpili pa sila ng lupain, And nandito po sa Sodom and Gomorrah na ito. So, ang sabi po dyan ng Lord, meron po dito sa Genesis 18, sa verse 17, sinasabi dito, shall I hide from Abraham what I am about to do? So, ganun po ang pag-recognize ng Lord sa buhay po ni Abraham. Parang, sasabihin ko ba to kay Abraham o hindi? Di ba? Kasi alam po niya na masasaktan po si Abraham. Nandun to yung kaanak niya eh. So, nandun po yung acknowledgement ng Panginoon. Di ba tayo kapag may mga friends, may idea naman tayo kung ano yung makakasakit sila sa kanila, ano yung gusto nila, ano yung ayaw nila. Parang may ganun po, And, ang sinasabi pa po dito sa pangyayaring ito sa Sodom and Gomorrah, meron pong dialogue si Abraham at ang Diyos. And nakakatuwa po ito basahin. Kasi meron po ditong, negotiation na nangyari between God and Abraham. Ang sinasabi po dito, Lord, paano kung merong 50 na tao na matuwid? Gugunawin mo ba yung Sodom and Gomorrah? Sabi ng Lord, sige, pag may 50, hindi ko yun gugunawin. Abraham, babalik yung yung conversation kay Abraham at magpapalitan. Paano po kung 45? Paano kung 40, 30, 10? Paunti ng paunti. At every time, sinasabi ng Lord, for the sake of that 10, for the sake of those, hindi ko gugunawin. So nakita natin, meron pa ring reverence kay Abraham. Meron pa ring paggalang, pero may access siya sa ating Diyos. Because He is God's friend. And that is what honors God. That friendship with God requires faith. Meron kang tiwala sa kung ano yung minomold ng Panginoon, sa kung ano yung ginagawa ng Panginoon, and obedience to His will. Pero, if ever, hindi talaga naka-align yung gusto mo, tatanggapin mo pa din. Susunod ka pa rin sa Panginoon. So, yan po ang nakita natin sa buhay ni Abraham. And
brothers and sisters, meron po akong binabasang book ngayon. Ang title po niya is The Four Loves. Sinasabi po dito is from C.S. Lewis. Friendship is born at the moment when one man says to another, "What? You too? I thought that no one but myself." And this is beautiful, mga kapatid, dahil ito po ang simula talaga ng pagkakaibigan. Yung makita mo po, na merong common sa inyo. Same kayo ng interest, same kayo ng joy, pero mas malalim siguro yung pagkakaibigan if same kayo ng pain. And I have a lot of friends. Ayan, sasabihin ko, hindi ako friendly na tao, pero marami po akong friend. Ewan ko, nadadamihan na ako doon. Siguro yung iba mas marami, pero sa akin, marami na po yun. At yung iba nga, meron akong GC na, ano po tawag doon? Group chat ha, hindi po gift certificate. Meron po akong GC na, ano tawag doon? Meron po kaming GC sa iba't ibang app. Iba yung sa Messenger, iba yung sa IG, iba yung sa TikTok. Pero kami pa rin po yun. Ganun ko po sa treasure. Happy birthday pala. Shout out pa. Ganun ko po siya treasure. And ang masasabi ko lamang po, sa mga GC na ito, sa mga friend na ito, mga friend group na ito, mas tumatatag sila kapag nakikilala mo po yung pain ng bawat isa. Kapag nagdadamayan po kayo ng suffering. Meron din po akong mga kaibigan, 4 po kami na mga single ladies that time, nung nagkakilala kami. Pero married na po yung 2 sa kanila ngayon. And ang masasabi ko po, yung isa lamang po dito, nauna pong namatay yung kanyang daddy. Tapos, sumunod po, parang namatay din po yung siguro mga 2 years after. Pero nung September 2021, yung daddy po namin, ako at saka yung isa, magkasunod lang na umuwi sa piling ng Lord. And these are Christian friends na sobrang tinitreasure ko po. Pero yung pagkakaroon po ng same experience na yon, same pain, same struggles, na mawalan ng mahal sa buhay, na mawalan ng ama, mas tumatag po, mga kapatid, yung aming pagkakaibigan because of this. Akala ko sobrang tight na namin before, pero nung mga nangyari po yung mga pagsubok na ito sa buhay namin, yung nangyari ang mga di inaasahan po na mga pangyayari, biglaan, lalo na nung pandemic time, parang sabi namin, mas lalo kaming tumatag bilang magkakaibigan. Dahil alam po namin kung ano po yung pinagdadaanan ng bawat isa. We have that friendship. And sa buhay po ni Abraham, babalikan po natin siya. He connected more to God when, nasa Genesis 22 na tayo, when Abraham was tested with his faith, doon sa kanya pong pag-offer sa kanyang anak na si Isaac. Ano po ang nangyari doon? Genesis 22, God said, ito na sinasabi, dun sa promises ng Panginoon, your descendants will bless all the peoples of the earth. And finally, meron na pong Isaac, meron ng kaisa-isang anak si Abraham. Ito na, yung pangako ng Panginoon, the promised child, na pagmumulan ng lahat ng nations na sinasabi, na kasing dami ng stars in the sky, as God declared. Genesis 22, ang sabi ng Panginoon, take your son, your only son, Isaac, and offer him as burnt offering in this mountain. And Abraham, siguro, wala sa Bible, yung thought process ni Abraham. Pero, ano kaya yung tumatakbo sa
isip niya while hearing this from God. But Abraham, with his faith, with his obedience, that sinasabi sa Bible, it was credited to him as righteousness. He obeyed God. Sabi po niya, halika, punta tayo dito sa bundok at tayo ay sasamba. The very first time na minention po ang word na worship sa Bible is at this moment, sa Genesis 22. Pagsamba. So, si Isaac, ang sinasabi po, hindi natin dapat isipin na bata siya by this time kasi sabi po ng mga Bible scholars siya ay either 15 to 30 plus years old at the prime of his age sa panahon na ito. Kineri pa niya yung fire, kineri niya yung mga wood kung saan siya i-offer, kung saan siya iaalay, itatali, And he is a grown man sa mga point na ito ng buhay. He also obeyed dahil ang tatay niya nagsabi. And ito nga ang nangyayari. Mamaya, tinatali na siya. Mamaya, siya na yung papatayin pala. Hinahanap pa niya, nasan po yung i-offer natin? Meron na tayong wood, meron na tayong lahat ng kailangan. Nasan na po yung alay? Hindi niya alam, siya pala yung alay. Pero, ano po ang sinasabi sa Bible? Abraham was ready. Abraham was decided to obey God. Kasi siguro sa isip niya, ang Panginoon ang nagbigay sa akin sa anak na ito. Siya ang nagpangako dito sa aking anak na ito. If ever siya ay mamatay, kaya niyang buhayin. So siguro ganun yung thought process ni Abraham, but he still obeyed God in faith. At ano po ang sinasabi doon? Diba? Buti na lang. The angel of the Lord said, Abraham, Abraham. Sabi ni Abraham, here I am. Verse 12, do not lay a hand on the boy. Do not do anything to him. Now, I know that you fear God because you have not withheld from me your only son. Nakapasa po si Abraham sa test ng Panginoon. He passed this test and God provided a ram. Pero, na-establish po yung faith ni Abraham. At na-record pa nga siya sa Bible that he is full of faith and obedience. Kinote din po siya ni James sa kanya pong sinulat. James 2:21-23, was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together. In sync po. They're working together. And his faith was made completely by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. Napakaganda na mabasa, ma-record sa Bible for all these things na ginawa ni Abraham sa buhay niya, mga kapatid. Right from the very start, he trusted, he obeyed God, he had faith. And then, later on, ma-quote ka sa Bible as God's friend. What a very, very beautiful title. And yan po ang desire ng Panginoon. God's desire for us is to always be our Lord. He wants to be our Lord. God's desire is to always be our Lord, but also to be our friend. And makikita po natin sa atin pong pag-aaral. And this is all, ang mga babasahin na po natin, all comes from a very special disciple. Yan po ay si John. Ayan. And favorite ko siya na disciple just because dinideclare niya yung sarili niya as someone who is intimate with God. Ang pakilala niya sa sarili niya, the one whom Jesus loved. Yan.
Diba? Kasi talagang hinohold niya yung phrase na yon as his own. Ako, yung lingkod. Ako yung alagad na mahal ng Diyos. And itong words na yan, John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Kung ikaw ay mababasa mo yan, and we are sometimes like this, na magpo-forward agad tayo dun sa third line, ask whatever you wish, it will be done for you. Ay, kapag pala ako yung naging Kristiyano, kapag pala ako ay tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, pwede ko nang hilingin kahit ano, and it will be done for me. Sorry kapatid, hindi po yan ganon. Titingnan po natin, ayan, kaya mahalaga po ang pag-aaral, no? Yung, nagpo-promote pa rin ako, pastor, ng BPI. Biblical Principles of Interpretation, because we will understand how we interpret the scriptures based din sa scriptures. The Word of God is interpreted based on the Word of God Himself. At kung titingnan po natin yung John 15, ang tinidiscuss po dyan ng Panginoon, ang tinidiscuss po yan ni Jesus, and this is happening after the Last Supper na, no? Nagtuturo si Jesus all about the Holy Spirit, all about the vine and the branches. Ito kapatid, yung mga huling katuruan ni Jesus bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo, bago mangyari ang lahat ng paghuli, bago ang lahat, ito yung na-record ni John na mga sinabi ni Jesus. And it's sinabi dito sa ating verse, if you remain in me, and my words remain in you. Merong if, merong kondisyon, kung mananatili ka sa akin, at yung mga salita ko mananatili sa iyo. Tsaka lang yung ask whatever you wish, and it will be done for you. At ang sinasabi dito, if you are intimate with God, if you know the words of God, if you know the words of Jesus, hindi ka hihingi anything na hindi kalooban ng Panginoon. Kumbaga, yung prayers natin magiging tama. Yung prayers natin aligned sa sinasabi ng ating Diyos. Hindi ka na magpe-pray ng something na alam mong hindi kalooban ng Panginoon. Amen? Ayan. At katulad din po niya, same fashion, yung sa Psalm 37:4, memory verse namin ni Ate Grace. Hanapin mo sa Panginoon ang iyong kaligayahan. At lahat ng ito yung makakamtan, delight yourselves unto God, and He will give you the desires of your heart. If you delight yourself in God alone, hindi ka naman magde-desire anything outside of His will, anything na makakasakit sa Kanya. Ganyan po tayo bilang kaibigan sa ating Panginoon. Ayaw natin siyang nasasaktan. Our hearts break for what breaks God's heart. Kaya, nandun po yung intimacy. At sinasabi pa po dito sa John 15, if we're reading thoroughly, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. At nakabold na naman po yan, you are my friends. Ito yung consideration, ito yung ang tawag doon, ito yung condition. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant doesn't know his master's business. Ang sabi pa po sa verse 16, may naputol doon, no? Instead, I call you friends. And sabi po sa verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. So that whatever, ito na naman yung another promise, whatever you ask in my
Hindi ko na makita. In my name, the Father will give you. This is my command. Love one another. So, ito po ay si Jesus na nga ang nagsasabi, and He wants us, to be His friend. Hindi na daw tayo servants, but friends. Pero ang sinasabi po dito ni Jesus, at makikita po natin, hindi natin siya pinili. Siya ang pumili sa atin. Siya po ang may initiative dito sa relationship na to. Siya na ang nanguna. And ang sinasabi pa po dito ni Jesus, we will bear fruit. Fruit that will last. Gusto ng Panginoon, dito sa relationship na to with Him, dito sa friendship na to with Him, we will be our best. He challenged us to bear fruit, to be our best. At magagawa lang natin yun kung tayo ay mananatili sa Kanya. Fruit that will last and according to His will. And this is all recorded sa book na sinulat po ni Apostle John. So, this intimacy with Jesus, very plain. Ang sinasabi nga, kapag ikaw ay bagong mananampalataya, wag mo basahin yung Revelation. Basahin mo muna yung Book of John. Kasi halos ito yung pinakamatagal na isulat dahil ito din yung pinakamahaba, I think. Pero ito yung extensive, yung pagpapakilala kay Jesus. So, ito yung mga isinulat ng isang apostle na nagkiklaim that Jesus loved him. And in fact, yung 1st, 2nd, 3rd John is also about the love of God. And marami tayong mga memory verse doon. 1 John 4:18. Perfect love drives out fear, di ba? There's no fear in love. So, John is really passionate about this intimacy with Jesus. And alam niya sa sarili niya na naroroon yung standing niya sa Lord. And it's a standing na dapat din nating i-desire, kapatid. Ganito din dapat yung standing natin sa Lord. And John, sa kanyang buhay, kung makikita natin, he is the only one sa mga disciples na hindi namatay because of a martyrdom or torture. He is the only one na namatay due to old age. At sa katotohanan, kung makikita natin yung Book of Revelation, siya din ang sumulat na ito. God has shown John revelations. Ito yung lahat ng mga isinulat dito through a vision sa island ng Patmos. At ito yung sinasabi sa first chapter ng Revelation. When I saw Him, diba? Intimate. I am loved by Jesus. And then, after so many years, merong biglang vision. Imagine niyo si John seeing all this vision coming from Jesus. Sabi diyan, when I saw Him, I fell at His feet as though dead. Then, He placed His right hand on me and said, do not be afraid. I am the first and the last. Ako ang simula at ang katapusan. And John was in awe. Hindi ko alam kung ano yung na-feel ni John at this time, but imagining it, you love this person, you love Jesus, you love this God, the Savior of the universe, and then seeing Him face to face, touching you. Sobrang reverence ang naihatid ng intimacy na ito kay John. And this is what we want to achieve sa panahon na makikita na natin si Jesus face to face, kapatid. Basahin ulit natin John 15:13. Greater love
has no one than this, to lay down one's life for one's friends. And this is very beautiful because Jesus already did this for us. Ito na yung pinaka-ultimate na pwede mong magawa para sa iyong kaibigan. At na-preach na to nung isang Wednesday, tinanong pa nga ni Kuya Jojo, sino po ba dito ang makakapag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan? Tinanong pa si Yayen. Siguro si Yayen. Di ba? Kasi anak siya. Pero para sa kaibigan, siguro hindi. Pero ito po yung ginawa ni Jesus for all of us. At ito din po yung tinuturo niya na gawin natin to our friends. And siguro, masyado lamang popular yung John 3:16. Alam niyo yan? Mga kids, alam yan? At kapag nag-share tayo, ito yung lagi nating nire-recite sa mga hindi ba mananampalataya to recognize the love of God. Pero kapatid, tingnan din natin yung 1 John 3:16. Ito po ang sinasabi. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So this kind of friendship with Jesus, laying down His life for us, ito din pala yung dapat po nating gawin to our brothers and sisters. Ito rin pala yung standard ng friendship na sinasabi ng Panginoon dito sa Biblia. Friendship with Jesus enables us to love others as well. At hindi lamang to literal na life, na ililigtas mo yung buhay ng kaibigan mo. Pero are we ready to give up yung ating mga plans kapag kailangan kang kausap ng kaibigan? Are we ready to give up our ideals? Kapag meron kayong tatalunan, wag naman sana politika, opinyon ng bawat isa hindi magkaparehas, are you a friend? O i-unfriend mo na? Kasi laying down one's life means laying down the ideals and choosing the friendship, choosing the relationship. Are you going to give up yung goals mo in life just for the sake of friendship? Kasi yan yung nais ng Panginoon. He gave up everything for us. So apart from this friendship with God, at ito na po yung ating pagtatapos, Apart from this friendship with God, we fall short of God's plan. Sabi dito, pag hiwalay ka, kung fan ka lang ng Lord, from the very beginning, ina-admire mo lang yung kanyang salita, yung kanyang ways, isang magandang idea lang ang pag-church para sa iyo. Apart from this friendship, we fall short of God's plan. Kaya pala hindi natin nare-receive, naiintindihan yung plano ng Panginoon sa buhay natin. But, sabi dito, we flourish within it. We flourish into His purpose. And I want to end this sermon sa isang patotoo, mga kapatid. As I was preparing, ito pong aking pong shinare this morning, At habang pinapatugtog din yung goodness of God na sinasabi. Kasi parang yung goodness of God na song, lagi natin siyang inaawit, di ba? May time nga halos every week natin siya inaawit. But every time, kapatid,
hindi ako nagsasawa na awitin yun. Just because nagfa-flashback yung buhay ko sa habang inaawit yon, naiisip ko, nauunawaan ko yung nais ng Panginoon na nakilala ko siya. Why? Sinasabi ko po, hindi po ako friendly na tao. But I always longed for an intimate relationship with people. One whom I can rely on kapag kailangan ko sandalan. One whom I can be my rock kapag falling apart na yung buhay ko. Kapag feeling ko I am lonely, I am alone. A partner to carry burdens with each other. I long for that intimacy. I longed for that relationships. And I know, kayo din po may ganong feeling. Someone who can comfort me. Someone who understands me. Help me heal. Someone who loves me dearly. And I keep on looking at this intimacy with relationships, with my family, with my friends, even in romantic relationships, but I always fail. I keep getting disappointed until I realized babalikan ko yung mga gusto ko na intimacy. I realized I shouldn't be looking for anyone at all because Jesus is the only relationship that checks all those boxes. I have Jesus. Pero hindi ko siya ginagawang kaibigan. I have Jesus, pero naghahanap pa rin ako sa iba ng comforter, ng friend, ng healer. I have Jesus. But I reject His love. And ever since the day, ipinakita ng Panginoon to sa akin, mga kapatid, I repented. And I just embraced this relationship dahil nais ng Panginoon to pursue me. Nais ng Panginoon ipakita yung plano niya para sa buhay ko. And when this day arrived, kapatid, I have never been happier in my life. And I know, dumating man yung partner sa buhay na sinasabi ko, it won't surpass this relationship because my relationship with Jesus is the best relationship that I can ever have. Amen? Ganyan din yung plano niya sa buhay mo, kapatid. If you find yourself always failing sa relationship, or kung meron kang gusto pa, o hinahanap pa sa mga partner mo, sa asawa mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, na hindi mo nakikita, baka na hindi mo lang talaga nakikita ang nais ng Panginoon sa buhay mo. God wants to be your friend. So ang prayer ko po para sa inyo ngayon, tanggapin ninyo ang imbitasyon ng Panginoon. Do you want to be God's friend? Tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Maaring ikaw ay matagal ng Kristiyano, matagal ka naming kasama. Maaring ikaw ay bago pa lamang Kristiyano, bago mong naririnig ang mga mensaheng ito.
Maaring ikaw ay yung tao na naghahanap ng kalinga, ng pag-ibig, ng pag-unawa sa ibang tao. Kapatid, ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, gusto ka niyang maging kaibigan. At ipapakita niya ang lahat-lahat, mga kamanghamanghang mga bagay kung hahayaan mo siya na pumasok sa iyong puso. Let's just feel the presence of God and let's just pray this prayer. Father in heaven, Lord God, maraming salamat because of your invitation, because of this intimacy na ino-offer mo sa amin. Panginoon, nais po namin, Lord God, maranasan ka sa aming pong buhay. Manguna ka at maghari ka sa lahat, Panginoon, ng mga ginagawa mo, Lord, sa aming pong buhay. Ikaw lamang, Lord God, yung siyang nakakakilala sa amin, walang iba. And with all these relationships, Panginoon, sa aming pong buhay, you alone only fills this void of this perfect relationship. Pag-ibig na hindi kami iiwan, hindi kami papabayaan. A love that heals, a love that comforts, a love that is patient, that is kind, that keeps no record of wrongs, a love that never fails, Jesus. This is only from you and from you alone. That's why, Lord, we are sorry for all the things na nasasabi namin, nagagawa namin. Dahil pinapahalagahan pa namin ang aming sarili kaysa sa iyo. Lord, mangusap ka sa aking pong mga kapatid na ito. Kilala mo sila, Lord God. Kilala mo ang kanilang pangangailangan, ang kanilang mga puso. At tapat ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Kakatagpuin mo sila. And you will make them feel loved. You will make them feel and experience your will, your goodness, your faithfulness, Lord. You will keep running for them. You will pursue us, O Lord Jesus. Hindi mo kami titigilan. Susundan at susundan kami ng iyong kabutihan, yung iyong katapatan, Panginoon. Because we know that you want us to be intimate with you. You want us to be our friend. Thank you, Lord Jesus. And I just pray that from this moment on, maranasan namin ng lubos ang iyong presensya, ang iyong pagpapala, ang lahat-lahat, karunungan, kapayapaan, kagalakan na nanggagaling sa iyo. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Sige po, open na po ang altar para ipahayag po natin sa Diyos na siya nga po ay ating dakilang kaibigan. At ang ating kaibigan ay nagsasabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kapatid, ito po yung time na hayaan po nating magministeryo po ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hayaan natin ang kanyang makapangyarihang kamay ay idantay sa ating mga ulo. O tayo yakapin, o idantay ang kanyang kamay sa ating mga balikat to comfort us. Kapatid, kung tayo po ay nakakaroon ng mga bagay na kaya na, akala natin na hindi natin kaya. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, apart from me, you can do nothing. Hayaan po natin, ang Diyos pa ay makasama natin. Hayaan natin na magsabi siya na ikaw ay kanyang kaibigan. Ipapadama ng ating kaibigan na mahal tayo niya. Ilagak natin sa kanya ang ating pong pananampalataya. Masarap sabihin at masarap pakinggan na ang Diyos ay nagsasabi sa atin, ikaw ang aking kaibigan. Na katulad ng sinabi niya kay Abraham, ito'y sasabihin din natin ng ating Panginoon sa atin. Sige po, aawitin natin muli ang awiting ito. Hakbang na kapatid dito sa harapan. Hayaan natin magministeryo ang Diyos, ang Banal na Espiritu. Yakapin tayo. Itantay ang kanyang mga kamay sa ating balikat, sa ating mga ulo. At hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos ang maranasan po nating lahat. Sige po. Habang umaawit po, mga kapatid, hakbang po sa unahan at tayo po'y mananalangin. Oh, your mercy never fails.
Awitin natin muli ito, mga kapatid. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Father, we declare, Lord Jesus, ang iyong kabutihan, O Diyos, ay mapapasa amin, O God. Dahil, Panginoon, aming sinasabi at inaangkin, Lord, na sinabi mo kami iyong mga kaibigan. Hindi lang mga kaibigan, Panginoon, sapagat, Panginoon, amin pong ipinapahayag, aming Diyos, na kami ay susunod, Panginoon, alinsunod po sa iyong mga ipinag-uutos po sa amin. Kaya aming Ama, salamat po sa iyong pagpapala na amin pong tinanggap ngayon pong umaga at pagpalain niyo po, paspasan ang iyong mga anak at aming sinasabi, napakabuti mo Diyos sa aming mga buhay. Ingatan mo kami, aming Panginoon, at ikaw po ang siyang may pahayag at aming pong binabalik sa iyo na may karangal at kapurihan, O Lord. At ito po yung aming sinasabi, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, dinideklara namin ang iyong pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, tapos na po ang ating gawain. Umayo po kayo sa ngalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. God bless everyone. Amen. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong salita sa umagang ito. Hallelujah. Patuloy ka na rin ang aming papupurihan at pasasalamatan, O God. Thank you, Jesus, for you called us friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Yes, Lord, I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Come on, let's declare. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Thank you, God, how you love me.